Hands-on demonstration on data processing and data management. Birth and age column. Okay po. So, balik ulit tayo sa ating Scholar app. So, mag-add po tayo ng column sa right side ng birth date kasi yung relevant birth date is magagamit natin to compute our age. Ayan. So, insert 5_age. So, how do we compute for age? Ayan. So, technically, logically, kung ano yung date ngayon, minus yung date nung nakalagay sa birth date, yun na yung year. Dapat year yung generate niya, right? So, yung formula that is equals, open parenthesis, today, open and close parenthesis, minus itong birth date, close parenthesis, added by 365. Kaso, yung issue nito, makikita nyo later on kasi magkakaiba silang format. Ayan, tingnan nyo yung generate niyang value. So, cancel. Kasi muna natin, gawin muna natin consistent lahat nung format ng ating birth date. Papansin natin, may iba na naka January 1, 1980, may iba naman na naka 1/20/1997. So, ayan, magkakaiba po agad silang format. Ito naman, may 12/5/1994, gano'n, may September, lalo na itong isa, 2001-04-25. So, it's technically April 25, 2001. Yun po, magkakaiba po sila. So, what we can do, change natin, click, K, yung pang-highlight ulit natin, Control-Shift down. Then, we go to our data, home tab, the home tab, we select date. Ayan. So, now, short date lang muna tayo. Ayan, short date. So, mapapansin natin, lahat nag-change maliban sa ilang values. Okay, kindly use our chat box. Ilang values yung hindi nag-change after natin binago yung format. Do we have 4? We have 1, 2, 3. Actually, we only have 3. Ayan, so we have values na kailangan palitan. Sad to say, wala pa itong automated way of doing this, so we'll have to manually change them. So, i-retype po natin yan ng 11/1980 or 2/40/1999. Then, yung 99/2000 po, wala pong other way for it. I-type lang po natin para mag-conform po siya dun sa bagong format na nilay natin. And we'll have to check. Next step. Importante po ito. Madami nagkakamali. I-check po natin kung ano yung time format or yung date format sa PC or sa ating laptop. Okay? Nakashare po ba ako ng buong screen? Wait. So, nakikita niyo po ba yung aking panel? Aba? Yung date? Ayan, nung kinlik ko na po yung time, may nagpa-pop dapat. Ayan, okay. Once I click that, as you notice, nagpa-pop siya, yung lalabas is July 5, 2022. You have to check kasi yung ibang PCs or ibang laptops, ibang format, meaning naka 5 July 2024, 2022 July 5, or 2025 July. Ganon. So, you'll have to check yung format niya, then ipapattern nyo siya dito sa ating case. So, again, since consistent yung sa akin, paano nyo i-change yun kung hindi consistent yung sa inyo? K2, Control-Shift down, then dito sa number format, instead of the common date, punta tayo more number formats. Ayan, punta tayo sa date, then select natin sa date kung ano yung, number formats, date, then check natin kung anong format dito yung papasok doon format na same sa PC or sa laptop niyo. In my case, okay sa akin yung month, day, year. Kahit ano dito, ito pwede, ito pwede, ito pwede, pwede. Ito hindi. Bakit? Kasi una yung day, before yung month, before yung year. Lalo ito. Ayan. So again, you'll have to check na dapat consistent siya sa kung ano yung built-in na date format ng ating PC or laptop. In my case, it's month, day, year. So okay lang ako na kahit dito or ito. Pwede. Ganon. Okay po, you'll have to check that kasi sa formula natin, compute for age, ginagamit niya yung Windows format, yung default ng PC or ng laptops. So, go to L2 muna. Nakikita niyo siya mamaya kapag nagkamali kayo ng format, ibang value yung lalabas. So, false, open parenthesis, today,
open and close parenthesis, minus itong birth date, K2, parenthesis, divided by 365. Ayan. Palitan natin yung format. Instead of date, ito natin ng, yan, or number. Yan, drag ko. So, lahat sila may value. Ayan. So, if yung age natin, pwede nating bawasan yung number ng decimal places. Maging whole number sila lahat. Ayan. Consideration dun sa ating mga applicants. So, nung binawasan natin yung number ng decimal places, yung 42.5, hindi pa siya actually 43. Paano po yung hindi ma-round off to the highest po? So, we have a formula for that. We can do round. So, pwede po natin ilagay. Ayan, add natin yung equals, round. Ayan, round down. Okay. So, we have the number of digits. Try it as 0. Ayan. So, it's round down. Ito po yung formula natin. Yung issue kapag magdi-decrease lang tayo ng ating decimal is, by default, ginagawa ni Excel is round off. Meaning, nag-apply yung rounding rules natin na kapag 5 pataas yung last digit, round up. Kapag 4 pababa, it's round down. So, for now, since yung age yung pinag-uusapan, by default is round down. So, yung 42.8 ay hindi pa actually 43, 42 pa lang siya. So, ito po yung apply nating formula. Yung sinend ko po sa chat box, then pa-paste na lang sa ating Excel workbook sa L2. Then we'll have to drag. Ayan. So now we have the age rounded down ng ating applicants. Ito mas specific, mas ano talaga siya, mas accurate. Kasi yung 42.5 kanina, nung binawasan natin yung decimal, naging 43. What if, pwede pa pala talaga siya for consideration, ating application. So again, ito po, be careful with that one.